lahat may ending. Pero huwag mo naman yung siyang ibebenta ng palugi. Huwag mo lang isipin yung sarili mo. Halina't kilalanin natin ang isang magsasaka at negosyante na nagtatanim ng sipag, nag-iimprenta ng tagumpay at nagbabahagi ng biyaya sa kapwa. Hello everyone! Nandito tayo ngayon sa bahay ng isang social entrepreneur na si Sir J. Gopez. So, good morning, Shal. Ano po ang pangalan ng iyong negosyo at paano ito nagsimula? Actually, itong negosyo na to, hindi ko akalain ito magiging negosyo eh. Kasi, nung una, parang libangan lang na kasi sinilang kami kasi na walang dinatnan na bukid sa aming mga magulang. Kaya parang gusto ko lang din maranasan na maging farmer. For curiosity. Kaya hindi ko alam na magiging source of income din eh. Nagsimula ito nung mag-branch out ako ng printingan dito sa Concepcion na Jamgo Graphics. Also, para mag-stay na ako dito sa hometown ko, humanap ako ng ibang pagkakaabalahan maliban doon sa printing. So, may konting bukid, sinaka ko, and then pinangalanan ko rin siyang Jamgo Agribiz. So, dahil doon sa printing services na company ko, kinuha ko rin doon yung pangalan niya. Kaya may Jamgo Graphics doon sa printing. Ngayon, Jamgo Agribiz naman. So, yung mga sinusuot ng mga trabahador ko sa bukid dati, Jamgo Agribiz yung t-shirt nila o yung mga long sleeve nila eh. So, doon nagsimula yung pangalan na Jamgo Agribiz. Okay. Next question po tayo. Ano po yung pangunahing suliranin natin sa lipunan na nais ninyong tugunan sa inyong negosyo? Nung simula, sabi ko nga, libangan ko lang sana yung mag-farming kasi maliit lang naman yung bukid. Tapos nung nakita-kita ko dun sa mga katabi kong mga farmer, malaking problema nila pagdating sa financing. Kasi lahat ng kailangan nila sa bukid simula dun sa land preparation, pag-prepare ng sa stable, sa pag-araro ng bukid, inuutang na nila yon. So hanggang sa binhi, hanggang sa growing ng tanim, utang lahat. Mga materyales, gamot, abono, fertilizer. So yun ang pinakamalaking balakid pala sa pagiging isang farmer. Yung pag-finance doon sa sarili mong kabuhayan. Kaya doon ko naisip, doon ko napagtanto, ang hirap pala maging farmer. Kasi may bukid ka na nga, wala ka namang gagamitin pera. So yun ang pinakapangunahing suliranin dyan sa kung gagawin mong income ang pagpa-farming. So, for the third question po natin, ano po yung naging inspirasyon ninyo para itayo ang negosyo nito? Yun nga, nakita ko yung mga, siyempre halos yung dito sa probinsya, halos magkakamag-anak yung mga tao. So yung kapitbahay sa bukid, halos kamag-anak. So pati yung mga kapitbahay na nagbubukid, parang naging challenge sa akin na sana hindi ganito. Na hindi ganito kahirap. Na sana magkaroon silang sapat na puhunan para hindi na nila ipapangutang yung maliit na bukid nila. So, nagsimula akong ipakita sa kanila kung paano mag-start na hindi nangungutang. Yun ang pangarap ko sana, matulungan ko sila na hindi na nila ipangungutang yung kailangan nila sa kanilang bukid. Kaya doon ang naging challenge sa akin. Kaya gusto po namin ibahagi sa inyo ang farm po ng ating social entrepreneur ngayong araw. Ayan, as you can see, hindi masyadong kagandahan ngayon ng palay dahil may mga bagyo tayo nung mga nakaraang buwan. Pero hindi naman lahat. So sana maging maganda pa rin yung ani natin itong first cropping na to. So yun lang. Palay lahat ngayon. Tapos may konting mais ako doon sa mga ginagawang feeds, yung hybrid.
Doon sa kabila, ah, doon sa area na yon, meron tayong hybrid na mais doon, yung ginagawang feeds, patoka sa mga baboy, sa mga manok, gano'n. So, mayroon din tayong sugar cane, pero hindi dito sa area na yon. Ito, doon banda yung sugar cane natin. So, sa fourth question po natin, ano po yung produkto o serbisyo na iyong iniaalok at paano ito nakakatulong sa komunidad? Kung sa community ang pag-uusapan, siyempre, ang pangunahing produkto ng bukid palay, bigas, yan. Kaya kung minsan may mga gulay. So siguro, para sa akin, kung talagang tutulong ka sa community, ibebenta mo ng mas mura na hindi ka naman nalulugi. Parang sa gayon, yun, kung talagang pagtulong yung nasa mo para sa community. Yun lang naman ang pwedeng i-produce ng bukid eh. Palay at gulay, mais, ganyan. So, paano naman po ninyo tinitiyak na may kita pa rin ang negosyo habang tumutulong sa ibang tao? Pagka magbebenta ka, siyempre, dun sa mas mababa, dun sa market value ng iyong mga produkto, pero wag mo naman siyang ibebenta ng palugi. Para at least papano, kahit bumalik lang yung puhunan mo nang sa gayon, may gagamitin ka pa rin para sa susunod na cropping. So, dito naman po, ano po yung pinakamalaking hamon sa inyong hinarap no, bilang isang social entrepreneur? Sa ganito kasing industriya ng pagbubukid, maraming magiging balakid dyan. Kagaya limbawa, may mga financer kasi, yung mga traders na tinatawag ito, hindi dapat pinag-uusapan dahil may mga tatamaan talaga. Kung isang maliit na pagpa-farming lang, tutulungan mo yung mga katabi mong bukid na mag-finance na walang interest, pahuutangin mo ng abono, binhi, na hindi mag-interest. May mga financer na financing company na sumusuporta sa kanila pero may interest. Yun ang kanilang linya ng hanap buhay naman, pagpapautang. So, yun ang magiging balakid sa'yo. Bilang isang social entrepreneur na gusto lang tumulong, may masasagasaan kang ibang nagninegosyo, hindi natin alam kung gaano kalaki yung kanilang interest. Kaya, yun ang medyo challenging. So yes po, tama po yun, no? So sa number 7 naman natin, paano ninyo pinipili ang mga taong natutulungan o kasama sa iyong proyekto? Unang-una, siyempre, sa linya ng pagbubukid, pipiliin mo, tutulungan, yung talagang walang puhunan. Yung pinangungutang lang yung kanilang bukid, simula sa pagbubungkal, pagtatanim, binhi, fertilizer, hanggang dun sa mga equipment. Yun talaga ang kailangan tulungan. Kaya yun talaga ang priority pagdating sa social entrepreneur. Yung talagang kailangan tulungan, yun ang dapat tulungan. Hindi na yung hindi nangangailangan. So, anong klase naman yung pagbabago ang nakita o naramdaman ninyo sa community mula noong nagsimula kayo? Ako, nakita ko sa mga katabi kong bukid kasi dahil nung natulungan ko sila sa kanilang mga supplies, kahit papano, nung sumunod na cropping, hindi na siya umutang eh. Hindi na siya nagpa-finance sa ibang mga financer dahil yung ani nila, wala silang binayarang interest dun sa mga malalaking traders. So, nagkaroon sila ng malaking kita dun sa kanilang inani na kanila namang ginamit sa next cropping. Kaya, nabawasan yung mga nangungutang ngayon. Dahil dun sa, hindi na, may sobra na sila eh, para sa susunod na cropping eh. Dahil nga hindi sila nangutang nung nakaraan. Ganun lang ang nakita kong naging magandang resulta ng aking pagtulong sa kanila. So, ano naman po yung payo o mabibigay ninyo sa mga kabataang gustong magsimula bilang isang social entrepreneur? Actually, sa mga kabataan, hindi natin masabi na yung pagpa-farming kanilang magiging priority kasi marami namang pwedeng mainegosyo para makatulong sa kapwa. Hindi lang itong nagkataon lang na ang farming nandito na sa akin. Ang payo ko lang sa mga kabataan,
Yung pagninegosyo, kahit na anong klaseng negosyo yan, wag mo lang isipin yung sarili mo. Isipin mo habang kumikita ka, tumutulong ka. Pwede naman yun eh. Posible at mangyayari na kung habang nagninegosyo ka, nakakatulong ka. Yun ang i-prioritize mo at yun ang maging challenge sa'yo. Paano ka maghanap buhay ng nakakatulong? Hindi lamang naghahanap buhay para sa sarili mo. Kailangan nagtatrabaho ka o nagninegosyo ka para sa lahat. Para hindi ka maging selfish. Lahat dala. Angat lahat. So for the last question po, ano po ang mga plano ninyo para sa iyong enterprise sa susunod na 5 taon? Ganun lang. Focus lang ako dun sa aking advokasya na hindi lang nagninegosyo para sa sarili ko, para din makatulong sa iba. Tuloy-tuloy lang yan. Hanggang sa lumawak ng lumawak yung pagtulong, walang tigil kasi wala namang katapusan yan eh. 'Di ba? Walang lahat may ending, pero yung pagtulong hangga't kaya mo, pilitin mong gawin para sa iba. Yung pagtulong hangga't kaya mo,